Hello guys, it's me, Ayan Ray TV. Now for today's video, try natin uli magplantito. Matagal na kasi ako hindi na pagtanim ng halaman. So, let's watch. So for today's video, try uli natin magtanim ng halaman. Kasi matagal-tagal na ako hindi nakapagtanim. At busy ako sa trabaho. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time na magplantito ulit. So, hinanda na natin tong ating mga kailangang materials like loam soil and coco peat. And so, meron na rin tayong mga mga panghalo like shovel, saka yung mga extra container. So, try natin itanim tong mga seeds na galing dito sa school nung anak ko, yung mga sunflower. So, try natin patubuin to dito sa aming rooftop. Okay, bago natin simulan, na mix na namin yung coco peat and loam soil dito sa isang container. So, pinaghalo namin yung coco peat and yung loam soil. So, para dun sa mga seeds na ma-germinate kagad, no? Kasi mataba tong lupa na to. So, dadagdagan pa natin siya ng additional loam soil para po maging balance po yung portion. Okay? So, check ko muna tong mga bago ko ilipat dun sa pot. Okay? A few moments later. So, bali, dadagdagan natin yung loam soil para pantay po dun sa dami ng coco peat. Yan. So, ginagawa natin to para sa pag-germinate ng mga kung buto pa lang yung gagawin na papatubuin nating halaman. Kasi mataba tong lupa at madali silang tutubo. Yan. Lalo na pagka pinaluan mo ng coco peat kasi nag-absorb ng water yon yung coco peat. Then yung loam soil yan, mataba. So, try natin after 1 week, check uli natin if may tubo na yung itatanim natin na mga buto. Yan. So, dadagdagan natin yung loam soil. Ito, mataba itong lupa nito. Sigurado, katubo itong mga buto rito. Yan, after natin mahalo yung loam soil saka yung coco peat, lalagay natin naman dito sa ating container para lalagyan, parang seed bed siya. Lagay natin seed bed. So, dito natin papatubuin yung mga buto. Ayusin lang natin yan para maganda yung galawan ng mga seeds. Lagyan natin mataba-taba tong mga lupa na to. Sana tumubo yung sinang natin para so ito pala yung seed na nabili ko, seeds actually na nabili ko online. So ito, alam ko to blueberry. So sana tumubo siya dito sa ating ginawang seed bed. Sabi natin. Siguro after 1 week, 7 days to hanggang 2 weeks, tignan natin kung merong mag-i-sprout na seedlings dito sa natin, sa ginawang seed bed. 14 days? Oo, 7 to 14 days kasi ang germination. So tatabunan lang natin sila ng sprinkle lang natin yan para hindi mahirapan yung seed na tumubo.
Masyadong malalim. Ito naman ay para dun sa sunflower seeds. So, yung sunflower ay gusto ng ano yan, ng Araw. gusto ng araw. So, bagay siya dito sa rooftop kasi maaraw dito sa rooftop. Yun lang natin to. Yung soil. Alagaan lang ito ng tubig. Tingnan natin kung after 1 week. 7 days lang yun, so next week pa. Check natin ulit kung tumubo siya next week. Hangin pala dito sa taas eh. Hangin dito sa taas. Okay. Tapos na lang. So, ito yung mga sample seeds ng sunflower. So, try natin 4 kada pot. Tignan natin kung yan. After 1 week dapat mag-germinate na siya. Yan. 4 yan. Okay. Tignan natin. 4. Pero napagpatubo na kami dito before ng sunflower. Ang ganda nga kasi tataas. Kaya lang meron siyang time na mamatay siya kagad kasi Hindi siya natutubigan. hindi natutubigan. Try natin to. Apat siya muna si. Mamaya po after natin isabit to didiligan natin. So, ayan guys, natapos tayong maglagay ng mga seeds dun sa kanyang mga seed bed or yung mga pot. So, maghintay po tayo ng mga 7 days to 2 weeks para po tingnan natin kung tumubo na po yung mga buto na natin. So, that's all for now. So that's all for today's video. Please support our channel, Onion Ray TV. Until next video, bye!